Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng MDTV channel. Kapapasok lang na balita, sabi dito. Ito, pahayag ni Senate President Soto. Ito ang sabi niya. Nakatanggap po tayo ng mensahe kay Ombudsman Remulla ngayon lang na kung maaring ipatupad ngayon mismo ng Senado ang dismissal ni Senator Villanueva na noon pang 2016 na ibaba at natabunan lamang at hindi binigyan pansin. Ngayon ay muling binuhay ni Ombudsman Remulla at nakiusap sa atin na i-take effect na ang naibabang kautusan noon pang 2016 para i-dismiss si Senator Villanueva kaugnay din sa kasong katulad ng mga ganito. Yan ang pahayag ni Senator Soto. Text message ba o tawag? Hindi ko alam itong 2016 na hatol ng ombudsman kay Senator Villanueva. Wala akong masyadong background. Sinearch ko sa Google o sa batas. Tinype ko, can the ombudsman has the power to order the dismissal of a senator and members of Congress? Ang lumabas is no. The ombudsman has no power to order the dismissal of an impeachable official. Sino-sino ang mga impeachable official? President, Vice President, members of Congress, senador man o kongresista, members of Constitutional Commission. Ayan ang hindi pwedeng i-dismiss ng ombudsman. Kaya, ang naintindihan ko dito, baka yung findings ng ombudsman noon is nire-request ang Senate para mag-undertake ng impeachment proceedings. Somebody has to file an impeachment complaint laban kay Senator Villanueva. So, hindi ko alam kung manggagaling ba sa Kongreso, papunta sa Senado, o Senado na mismo ang mag-initiate ng impeachment proceedings laban kay Senator Villanueva. Yan ang naintindihan ko. So, hindi po basta-basta madaling i-dismiss si Senator Villanueva dahil impeachable official siya. The same manner kay VP Sara na atat na ang mga Unipink na matanggal na si VP Sara, kaya sige silang punta sa ombudsman, sige na, aksyonan nyo na, tanggalin na. Umamin si Ombudsman Remulla na wala siyang magagawa sa pagtanggal kay VP Sara dahil isa siyang impeachable official. So, siguro, ang naintindihan ko ito dahil kulang tayo sa detalye. Ang ombudsman request sa Senado para magsimula ng impeachment proceedings laban kay Senator Villanueva. Ganon. Okay, so, tingnan nyo ang nangyayari, ano? Inakusahan, sino bang nag-akusa? Yusek Bernardo ba? DPWH ex-Yusek, inakusahan na tumatanggap kuno. Kaya lang, ito naman si Engineer Alcantara, ang District Engineer Alcantara, nagsabi rin na ayaw tumanggap ni Senator Villanueva ng flood control money. Narinig ko yan. Ayaw niya. Galit yan sa flood control. Kaya lang, binigay pa rin ng pera at ang tumanggap, ibang tao. Ganon yun. Kaya, ito, kanya-kanya lang tayong opinion, ha.
Ako, hindi ako naniniwala na involved si Senator Villanueva sa mga ganitong kalakaran. Yan lang. Yun lang ang aking paningin. Kaya, kung sinasabi nilang involved siya, o di sige, kasuhan nyo. Kasuhan nyo sa korte at dito, pailan nyo siya ng impeachment complaint at magkaalaman. Oh, so, granting na mayroong impeachment case na maisampa laban sa kanya, ano sa tingin nyo? Will it prosper? Again, ganun lang din. Kailangan lang niya ng siyam na senador na mag-acquit sa kanya. Madaling makakuha ng acquittal si Senator Villanueva kung sakaling aksyonan ni Senator Soto. O ito ang next question. Aaksyonan ba ni Senator Soto? Palagay ko, yes. Stick to the plan, script. Yan na. Lahat ng mga kakampi ng Duterte, humanda kayo. Tingnan nyo. Ang mga nakasuhan ng mga senador o yung mga sasampahan pa lang ng kaso. Escudero, Senate President dati. Jingo Estrada, dating pro tempore. Villanueva, dating majority floor leader. Ito yung leader nung i-archive ng Senado yung impeachment case ni BP Sara. Kaya, lintik lang ang walang gante. Panahon na rin namin ngayon. Kaya, so bring it on. Sino pa? Bongo. Yun na. Iniimbestigahan na rin nila si Senator Bongo. Senator Bato de la Rosa, ICC ko no. Another warrant of arrest. So, ang lahat ng ito, sa tingin ko, connected lahat sa preparasyon nila sa 2028. Ayaw nila o takot na takot sila na mayroong isang Duterte na naman na makabalik sa Malacanang. Ang problema, itong Marcos administration, wala silang malakas na kandidato. Sinong kandidato nila? Martin, wala na. Anybody? Mabuti pa ang Dilawan at meron. Nandyan si Madam Lenny, nandyan si Senator Hontiveros, at medyo sulit-sulit pa ang supporters ng mga Dilawan. But Marcos, wala. So, bring it on. Good luck sa inyong hangarin na tanggalin si Senator Joel Villanueva. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. So, panoorin nyo ang video na ito. So, karon na ako sa area ni Kuya Richard kay mag-abono siya kay nagtulo na kabulan ang iyang kape. So, tulo ka bangag tag isa ka kutsara nga will grow. Makuti labi gali ko kuan. Kahoy. So, tulugid ka bangag. Kahoy. Isa ka kutsara will grow. Pagkiti ko tag timpla ut. So, mga tambok gyud, mga sidling ng kape. O garon naga-spray kay humana og abono.
Salamat sa nag-sponsor na aning kape kay katulon nga bulan. So nakita na ko gyud nga ang tubo sa akong tinanom murag buos wag na gyud og maayo na pud og tubo. Kay salamat kung kuan kasi mo na ni dugang ikasuporta nako sa akong estudyante pod kay nangandoy ko nga maka taas og grado Sige kuya. kay sponsor Ginoo. Sige kuya, salamat po. Salamat.